Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Gabriel na napalabas noong 2007. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Sa mundo kung saan nag-aaway ang langit at impyerno. Ang kwento ay sumusunod sa kapalaran ni Amit, isang arkanghel na dating isang banal na mandirigma, ngunit ngayon ay nakulong sa isang katawan ng tao at pinilit sa prostitution sa nabubulok na mundo ng purgatorio. Nang matuklasan ng kanyang kapwa-anghel na siya ay binugbog at nilagyan ng droga sa isang silid ng motel, naging malinaw kung gaano kalayo ang impluwensya ng impyerno. Nagsimula ang lahat sa isang paghahayag tungkol sa kung paano nag-away ang langit at impyerno sa purgatorio at ang mga kaluluwang nakulong sa loob nito. Ang bawat panig ay nagpadala ng 7 mandirigma na kinabibilangan ng mga arkanghel mula sa langit at mga nahulog na anghel mula sa impyerno. Upang makapasok sa purgatorio, dapat silang magkatawang tao. Kaya, si Gabriel, na siyang pinakahuling isa sa 7 arkanghel ay bumaba sa purgatorio kung saan natuklasan niya na kontrolado na ng impyerno, na ginawang madilim at mabulok na lungsod ang kaharian. Siya sa una ay nagpupumilit na umangkop sa kanyang katawan ng tao, ngunit sa lalong madaling panahon ay tinipon ang kanyang sarili at nagsimula sa kanyang paglalakbay. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa isang layer sa ilalim ng lupa kung saan maraming mga nahulog na anghel ang natipon. Kasama sina Odies, Balan, at Bal, kasama ang kanilang pinuno na si Samsel. Siya ay nagbibigay sa kanila ng isang talumpati, ngunit Bal ay hindi pinapansin at kahit na nangangahas na huwag igalang siya. Galit na galit, mabilis na pumutok si Samsel, piyansa ang leeg, pinatay siya kaagad, at binawasan ang bilang ng mga nahulog na anghel mula 7 hanggang 6 sa ibang lugar. Dumating si Gabriel sa apartment ng Archangel Michael, na napakalapit sa kanya tulad ng isang kapatid, ngunit natagpuan niya ang lugar na inabandona at sa mesa ay natuklasan niya ang isang sulat kamay na tala na naiwan ni Michael. Ang tala ay nagpapaliwanag na siya ay nabigo sa kanyang nakatalagang gawain, tulad ng lahat ng 5 arkanghel na nauna sa kanya. Ang kaaway na kinaharap niya ay higit na malakas kaysa sa inaasahan, at halos imposibleng manatiling dalisay at purgatorio. Ang mensahe ay nagwasak kay Gabriel, ngunit nananatili siyang determinado na ayusin ang mga bagay at umalis sa apartment na may 2 baril na naiwan ni Michael. Mamaya, habang naglalakad si Gabriel sa mga lansangan, bigla siyang nakatanggap ng pangitain o mensahe tungkol sa nawawala niyang kasama. Yul. Ang pangitain ay nagpapakita ng isang posibleng lokasyon kung saan maaaring matagpuan si Yul. Kasabay nito, nararamdaman din ni Samuel ang kanyang presensya at agad na naalarma. Kaya't nagpasya siyang ipadala ang isa sa mga nahulog na anghel na si Mulk upang pigilan si Gabriel na sundan sila. Hindi nagtagal upang mahanap ni Much si Gabriel at maglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Ang dalawa ay nasangkot sa isang matinding pakikibaka, ngunit sa huli, nagawa ni Gabriel na talunin ang nahulog na anghel at pinatay ito gamit ang kanyang baril. Samantala, sinundan ni Gabriel ang kanyang pangitain kay Yul at hindi nagtagal ay nakatagpo siya ng isang lumang inabandonang boss. Kumatok siya sa pinto at bahagyang binuksan ito ng isang palaboy, nagtatanong kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Gabriel na hinahanap niya si Yul, ngunit tumugon ang lalaki na wala si Yer at mariing sinabihan si Gabriel na umalis. Hindi alintana, pinilit ng arkanghel na pumasok sa loob at tinutukan ng baril ang lalaking humihiling na malaman ang kinaroroonan ni Ril, ngunit mahinahong ibinunyag ng lalaki na alam niyang hindi sasaktan ng arkanghel ang isang inosenteng sibilyan. Sumunod, sa wakas ay ibinunyag ng walang tirahan na siya si Uriel, na matagal nang hinahanap ni Gabriel. Ipinaliwanag niya na kapag ang mga arkanghel ay pumasok sa purgatorio, sila ay nagkakaroon ng mga anyo ng tao at nagiging madaling kapitan sa mga pagnanasa ng tao, na dahan-daw ang umuubos ng kanilang lakas. Ipinaliwanag ni Yul na ang kalaban na kanilang kinaharap ay napakalakas at kahit na ang pinakamalakas na arkanghel Michael ay walang kapangyarihan laban sa kanya. Binalaan niya si Gabriel na kung sila ay mamatay sa purgatorio, sila ay ganap na maglalaho at mawawala ang kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, tumanggi si Gabriel na sumuko ng ganoon kadali at biglang sinaksak si Yul ng walang paabi. Si Yul ay bumagsak sa lupa na dumudugo habang si Gabriel ay humingi ng tawad at hinihimok siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling. Si Uriel ay nag-aalangan sa una, ngunit napagtanto na maaari siyang mamatay. Sa wakas ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa unang pagkakataon sa mga taon at pinagaling ang kanyang sarili sa ibang lugar sa lungsod. Hinarap ni Sal ang isa sa kanyang mga kasama, si Ariman, na ipinaalam sa kanya na ang presensya ng anghel na nakita nila ay walang iba kundi si Gabriel. Sal ay iginiit na manatili sila sa plano at hintayin si Gabriel na sumuko sa mga toksong magpapapahina sa kanya.
Gayunpaman, ayaw ni Ariman na maghintay ng ganoon katagal at iminumungkahi na dapat nila siyang atakihin kaagad. Gayunpaman, ang Sal ay matatag na nagsasaad na. Bilang kanilang pinuno, siya ang may huling say sa kanilang gagawin. Samantala, tinanong ni Gabriel si Uriel tungkol sa iba pang mga anghel at ipinahayag ng huli na narinig niya ang mga alingaw-ngaw ng isa pang arkanghel na si Raphael na nabubuhay pa. Mayroon ding isang babaeng arkanghel na si Amel na nawala ng mga pakpak at naging mortal. Pinilit siya noon ni Sal na magtrabaho bilang isang puta at ngayon lang siya kilala bilang Jade. Nang marinig ito, tinanong ni Gabriel kung nasaan siya at ibinigay sa kanya ni Uriel ang address ng isang brothel. Binalaan niya si Gabriel na huwag igiit na nagbago na ang 8, ngunit tumanggi si Gabriel na iwanan ang kanyang mga kamag-anak at umalis kaagad pagkarating niya sa isang brothel at pagkatapos ay hiningi si Jade sa receptionist. Ngunit sinabi sa kanya ng receptionist na wala siya sa isang pribadong tawag kasama ang ilang mga customer, hiningi ni Gabriel ang address, ngunit tumanggi ang receptionist na ibigay ito, sinabing hindi nila maaaring ibahagi ang naturang impormasyon. Sumang-ayon si Gabriel, at pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng receptionist, nakakuha ng access sa kanyang mga alaala at tinutukoy ang lokasyon ng Met-El. Habang naroon, nilapitan si Gabriel ng Fallen Angel bilang Mods, na siya ring may-ari ng mga brothel. Habang mabilis na napagtanto ni Mods kung sino siya, ngunit pinapanatili ang kanyang kalmado na nakikipag-usap sa Arkanghel, at kahit na nag-aalok sa kanya ng diskwento sa mga serbisyo. Hindi kalayuan. Nakikita namin ang AML sa isang kwarto ng motel. High sa droga at nahimete sa kama. Nagising siya nang pumasok ang dalawang kliyente sa silid, ngunit ang isa sa kanila ay ang nahulog na anghel na si Balan. Napagtanto ni Amit na wala silang intensyon na sundin ang mga patakaran at narito sila upang saktan siya. Si Balan pagkatapos ay nagsimulang marahas na bugbugin siya at nagpasyang sasalakayin siya ng isa-isa, ngunit bago nila magawa iyon. Dumating si Gabriel sa oras upang iligtas siya. Pagkatapos ay nakipag-away siya sa dalawang lalaki at sa huli ay nagawa niyang patayin ang mga ito. Kasunod nito, lumapit si Gabriel sa isang ETL at labis na naaawa sa kanyang kalagayan. Tinutulungan niya itong linisin at ginagamit ang kanyang malaanghel na kapangyarihan para alisin ang lahat ng nakakalaso na sangkap at droga sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabi ni Amit El na kailangan niyang bumalik sa trabaho, ngunit pinigilan niya itong sabihin sa kanya na hindi na niya kailangang mamuhay sa ganoong paraan. Pilit siyang kinukumbinsi ni Gabriel na may pag-asa pa. Ngunit inihayag ni Amit El na si Samsel ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng mga arkanghel na pinagsama at iginiit na ang digmaan ay nawala na. Ang eksena ay pinutol kay Samsel, na kasama ng isa pang nahulog na anghel na si Lilith habang tinatalakay nila ang pagdating ni Gabriel. Si Lilith ay kitang-kitang galit na galit, inaakusahan si Samsel ng pag-aaksaya ng oras sa halip na atakihin kaagad ang arkanghel. Ngunit iginiit ni Sal na ang kanyang plano ay alisin muna ang natitirang mga arkanghel, na magpapahina kay Gabriel, at pagkatapos ay hahampasin nila siya. Hindi pa rin sumasang-ayon si Lilith. Kaya't hinawakan siya ni Samuel sa leeg at binalaan siya na kung tatanungin pa niya ang mga desisyon nito, hindi siya magdadalawang isip na putulin ang dila nito. Samantala, nakaramdam ng matinding gutom si Gabriel, kaya nagpa siya si Amit El na dalhin siya sa malapit na soup kitchen para sa mga taong walang tirahan. Umupo ang dalawa upang kumain kung saan naging kainahinala si Gabriel sa server at nakita siyang kakaibang pamilyar. Tinanong niya si Amel tungkol sa lalaki at ipinakita niya na siya ay napaka-ethereal. Isa pang arkanghel na sumuko sa takot. Ipinaliwanag niya na nang malaman ni Ethereal kung ano ang nangyari sa kanya, pinili niya ang pagpapatapon kaysa sa paghaharap. Nang marinig ito ng galit na si Gabriel ay bumagsak sa Ethereal at pinagalitan siya dahil sa pag-abandona sa kanilang layunin, na nagpapaalala sa kanya ng panunumpa, lahat sila ay nanumpa. Naluluha si Ethereal na nagsasabing ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at sinusubukan niyang tulungan ang mga tao sa kanyang sariling paraan. Inamin niyang wala siyang lakas ni Gabriel at nanghina siya sa paglipas ng panahon. Sa huli, humingi ng paumanhin si Gabriel sa kanyang inasal at niyakap ang kanyang matandang kaibigan, sinabi sa kanya na magandang makita siyang muli. Ang susunod na Ethereal ay nagpapakita na ang isa pang arkanghel. Nandito na rin si Raphael kaya gusto daw siyang makilala ni Gabriel. Pagkatapos ay dinala siya ni Ethereal pababa sa isang network ng mga inabandonang tunnel sa ilalim ng soup kitchen. Sa kailaliman ng mga lagusan, nakita nila si Arkanghel Raphael na malubhang nasugatan at nanghina na inaalagaan ng isang babae. Pagkatapos ay hiniling ni Gabriel na mapag-isa kasama si Raphael at sinabihan ang iba na iwanan sila pagkatapos, nilapitan ni Gabriel ang nasugatan na si Raphael at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya.
Lingguhang isiniwalat ni Rafael na binaril siya ni Sal at hindi niya mapagaling ang kanyang sarili dahil nawala na ang karamihan sa kanyang mga kapangyarihang anghel. Sa pamamagitan nito, ginamit ni Gabriel ang kanyang kapangyarihan at pinagaling si Rafael na ibinalik siya sa kanyang normal na estado. Gayunpaman, labis itong ikinagalit ni Rafael at pinagalitan niya si Gabriel sa hindi pakikinig sa kanya. Ibinunyag niya na sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanya, naubos na ni Gabriel ang kalahati ng kanyang sariling lakas at mas malala pa na inilantad ang kanilang presensya. Sa mga fallen angels, iginiit ni Gabriel na babalik ang kanyang lakas, ngunit inihayag ni Rafael na hindi na dahil habang tumatagal sila rito, mas humihina ang kanilang koneksyon sa pinagmulan. Sa kabila ng lahat, hindi nagsisisi si Gabriel sa kanyang desisyon at humingi ng tulong kay Rafael sa paniniwalang may pagkakataon pa silang talunin si Samuel. Balak niyang ilabas isa-isa ang iba, pang fallen angels at papahinain si Samuel bago siya direktang harapin. Kaya't nagpasya siyang magsimula sa bilang modus muna kung sino ang may-ari ng brothel. Nakita namin kanina. Sa ibang lugar ay nakikita namin si Samuel at bilang mods na nakikipag-chat at ang huli ay nagpapakita na ang 8 ay nawawala habang ang nahulog na anghel na kanilang ipinadala upang manggulo sa kanya ay patay na. Gayunpaman, wala sa kanila ang tila nag-aalala lalo na at sinabi ni Samuel na ginawa mismo ni Gabriel ang inaasahan nilang gagawin niya. Bumalik ang eksena kay Gabriel, na nagtataka kung ano ang nangyari kay Michael. Sumagot si Rafael na bagaman wala sa kanila ang aktwal na nakakita sa kanya, naramdaman nila ang kanyang presensya noong una silang dumating sa purgatorio. Ngunit sa paglipas ng panahon, humihina ang kanyang signal hanggang sa tuluyang mawala. Sinabi ni Rafael na naramdaman niya ang isang maliit na pag-akyat noong gabing nakipag-away si Michael kay Samael, ngunit mula noon ay wala, sinubukan niyang aliwin ang isang nalilito na si Gabriel na alam kung gaano kahalaga sa kanya si Michael dahil ang dalawa ay napakalapit. Iniisip ni Gabriel kung ganoon nga ba talaga kalakas si Samael at kung bakit hindi pa niya ito inaatake, ngunit walang sagot dito si Rafael. Kasunod nito, bumalik si Gabriel sa lungsod upang hanapin ang mga nahulog na anghel at alisin ang mga ito, hindi nagtagal ay dumating siya sa isang bodega kung saan pinangangasiwaan ni Ariman ang kanyang mga tauhan habang nag-iimpake sila ng mga ilegal na droga para sa pamamahagi, mabilis na naramdaman ni Ariman. Ang presensya ni Gabriel ay may hawak na baril at inutusan ang kanyang mga tauhan na maghanda bago patayin ang mga ilaw. Ilang sandali pa, lumitaw si Gabriel at nagkaroon ng matinding putukan sa pagitan niya at ng mga goons. Nang bumukas muli ang mga ilaw, natakot si Riemann nang makitang patay na ang lahat ng kanyang mga tauhan at nakatayo pa rin si Gabriel. Ang dalawa ay nagkaroon ng matinding one-on-one na laban, ngunit si Riemann ay lumalabas na walang laban kay Gabriel, na kalaunan ay binaril ang nahulog na anghel sa ulo at pinatay siya sa ibang lugar. Nakita namin si Samael kasama sina Lilith at Mew, at hindi nagtagal ay naramdaman niyang wala na si Riemann, na ikinadismaya niya. Galit na galit si Lilith at sinabing mas malakas si Gabriel kaysa sa inaakala nila, kaya kailangan nilang kumilos. Sa gayon ay ibinigay sa kanila ni Samuel ang mga address ng iba pang mga arkanghel at hiniling sa kanyang mga kasama na patayin sila, pagkatapos ay ilalabas nila si Gabriel noong huling Lilith. At bilang si Mads ay tila naiinis sa kanya at nagtataka kung bakit siya nag-aalangan na atakihin si Gabriel ng direkta. Sa kabilang banda, bumalik si Gabriel sa lumang apartment ni Michael kung saan siya humiga sa kama at nag-sketch ng larawan ng isang nakilalang TL bago tuluyang nakatulog. Hindi nagtagal ay nagising siya. Nang hindi inaasahang dumating ang isang nakilalang TL upang makita siya, nagulat siya nang makita ang sketch na ginawa niya tungkol sa kanya at sinabing hindi siya ganoon ang hitsura, ngunit iginiit nito na ginagawa niya ito sa kanya. Mukhang natouch ang isang nakilalang TL at sabay silang nahiga sa kama bago natulog sa ibang eksena, isang lasing na si Yul ang lumabas sa kanyang boss para pakalmayan ang sarili. Kasabay nito, isang matandang lalaki ang dumating sa soup kitchen at tahimik na umupo para kumain. Nang matapos ay umalis ang lalaki, ngunit naiwan sa likod ang kanyang bag, napansin ito ng ethereal at mabilis na pumunta upang tingnan kung ano ito. Sa kanyang kakilakilabot, ang bag ay naglalaman ng isang bomba na sumasabog pagkaraan ng ilang segundo, sinisira ang buong kusina ng sopas at pinapatay ang ethereal. Kasama ang lahat sa loob. Nakita namin na ang matanda ay talagang modo sa disguise at tinutupad ang utos ni Sam na bombahin ang lugar. Kasabay nito, brutal ding binaril si Uriel ng maraming beses ng isang tao mula sa malayo. Ang eksena pagkatapos ay pinutol kay Rafael at sa kanyang tagapag-alaga na nakakaramdam ng pagkabigla sa pambobomba, ngunit nananatiling ligtas sa ngayon habang sila ay nasa tunnel. Ang dalawa pagkatapos ay galit na sinubukang makatakas bago dumating ang mga nahulog na anghel upang patayin sila.
Sa kasamaang palad, hindi sila nakakalayo dahil si Samuel ay nagpakita at pinatay silang dalawa. Bumalik kami sa isang sugatang year na nilapitan ni Lilith at binaril si Fatally sa huling pagkakataon na tinatakan ang kanyang kamatayan. Ilang sandali pa, nagising si Gabriel mula sa kanyang pagkakatulog at naramdaman kaagad ang pagkamatay ng tatlong anghel. Tinanong siya ni Amel kung ano ang nangyari, ngunit siya ay nawasak at galit na sinisisi ang sarili sa mga pagkamatay. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta sa soup kitchen at natigilan nang makita ang maraming katawan na nagkalat mula sa pagsabog. Habang hinawakan niya ang isa sa mga biktima na nasa bingit ng kamatayan, nakita niya ang isang alaala bilang modus. Kinukumpirma na siya ang responsable sa pag-atake. Pinuno ng paghahayag na ito ng galit si Gabriel, na naging sanhi ng pagbabago ng kanyang mga mata mula sa maliwanag na asul tungo sa nagninangas na kayumanggi, ang parehong kulay ng mga nahulog na anghel na pinagagapang ng galit. Tumungo si Gabriel sa bahay aliwan kung saan tinutukan niya ng baril ang receptionist at hiniling na malaman kung saan ang modus. Pagkatapos ay kinakabahan niyang sinabi na siya ay nasa itaas na palapag, kaya tumungo si Gabriel doon at pinatay ang maraming gun sa daan na nagtangkang umatake sa kanya. Sa huli, nakita ni Gabriel ang kasuklam-suklam na humahawak ng isang babae na hostage bilang isang kalasag. Lumalabas na kasuklam-suklam ay nasa gitna ng isang kakilakilabot na pagkilos. Binabago niya sa pamamagitan ng operasyon ang mukha ng bihag na babae upang magmukhang sa kanya, upang masiyahan ang kanyang walang kabuluhan. Sinabi ni ODS kung paanong kasalanan ni Gabriel ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan dahil pinangunahan niya ang mga nahulog na anghel sa kanila. Nang marinig ito, isang galit na si Gabriel ang kumuha ng isang mahusay na naglalayong pagbaril at tumama sa kanyang kaliwang mata. Ngunit hindi ito sapat para patayin ang masamang tao. At pagkatapos nito, isang hand-to-hand combat ang naganap sa pagitan nilang dalawa. Ngunit sa huli, nagtagumpay ang ating bida na madaig ang psycho at pagkatapos ay paulit-ulit siyang hinampas ng kanyang baril hanggang sa tuluyang mamatay si ODS. Nilapitan ni Gabriel ang kawawang babae na modus ni MA ay nagpapahirap at nagpapagaling sa kanya gamit ang kanyang kapangyarihan. Ibinalik sa orihinal na anyo ang mukha ng babae at tila nakahinga siya ng maluwag. Hindi nagtagal ay bumalik si Gabriel kay Amit na napansin ang kanyang pagkabalisa at inaliw siya sa dalawa, pagkatapos ay naghalikan sa isa't isa at nauwi sa pag-iibigan noong gabing iyon. Pagkatapos, niyakap siya ni Gabriel at ipinaalam na pagkatapos ng gabing ito ay hindi na niya ito makikita. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa isang nightclub kung saan naramdaman ni Lilith ang pagkamatay ni Odds at galit na galit. Pinagalitan niya si Sal at sinisisi ang kanyang kawalan ng kakayahan sa pagkamatay ng mga nahulog na anghel. Ngunit sinabi ni Sal na namatay si Odds dahil mahina siya. Tulad ng iba, gayunpaman, naiinis si Lilith na nagtiwala siya sa kanya at umalis sa nightclub. Ngunit sa pagdaan niya sa dance floor, biglang sumulpot si Gabriel at tinurok siya ng maraming doses ng gamot hanggang sa tuluyang bumagsak. Patay! Kasunod nito, hinahanap ni Gabriel ang bawat silid at sulok ng nightclub para hanapin si Sal, ngunit wala na siya kahit saan. Pagkatapos ay bigla siyang inatake ni Sal mula sa likuran at madaling na-disarmahan. Nagkaroon ng matinding away ang dalawa na nauwi kay Gabriel na nawala ng malay ni Sal. Ilang sandali pa ay nagising si Gabriel. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap kay Samsel at nakita niya ito sa rooftop ng gusali. Tinutukan niya ito ng baril, ngunit nakakagulat na tumanggi si Samsel na lumaban at nakatayo lang roon at hiniling kay Gabriel na barilin siya. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad-lakad tungkol sa kapangyarihan at malayang pagpapasya, na sinasabing kinamumuhian niya ang pagiging isang anghel na nakatali upang maglingkod sa iba. Inaangkin niya na sa purgatorio siya ay natagpuan ang kalayaan na gumawa ng kanyang sariling mga pagpipilian. Ibinunyag din niya kung paano niya ginawa ang lahat ng ito para kay Gabriel at pinrotektahan pa siya nang sinubukan siyang patayin ng ibang mga fallen angel. Sa pamamagitan nito, hiniling ni Samsel kay Gabriel na talikuran ang kanyang layunin at inanyayahan siyang sumama sa kanya, na halatang tinatanggihan ng ating bayani. Ibinunyag ni Samsel kung paanong siya ang nagturo kay Gabriel ng lahat ng kanyang kaalaman at mahal niya ito na parang kapatid. Sa sandaling ito, may nakakagulat na realisasyon si Gabriel. Si Samuel pala talaga ang dati niyang kaibigan na si Michael. Ipinaliwanag ni Michael kung paano niya pinatay ang totoong Samuel at pumalit sa kanya. Kaya naman inaanyayahan niya si Gabriel na suwayin ang mga utos ng Diyos na malayang mamuhay ng walang mga ugnayan at magkasamang namamahala sa purgatorio. Hindi alintana, tinanggihan ni Gabriel ang kanyang alok at pagkatapos ay tumalikod ang dalawa upang mag-away. Muli, ang pagguhit ni Michael sa kanyang natitirang lakas ay tinalo si Gabriel at sa wakas ay itinusok siya sa dibdib gamit ang isang metal na tubo at nasugatan.
Pagkatapos ay sinabi ni Gabriel kay Michael na mahal niya siya, ngunit hinamak kung sino siya. Silang dalawa. Niyakap at itinulak ni Gabriel ang metal pipe sa katawan ni Michael dahilan para bumagsak ang dalawang lalaki sa lupa. Mukhang pareho silang mamamatay, ngunit sa huling minuto, ginamit ni Michael ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang nakamamatay na sugat ni Gabriel, na sinasabing ito ang kanyang huling regalo. Siya pagkatapos ay pumanaw pagkatapos kung saan ang isang maliwanag na liwanag ay bumalik sa lungsod at ang purgatorio ay nagsimulang linisin sa kadiliman, na nagpapahiwatig na si Gabriel ay nanalo sa kanilang labanan pagkatapos. Nalungkot si Gabriel sa pagkawala ng kanyang kaibigan, kaya sumigaw siya sa Diyos at nagtanong kung ito ba talaga ang gusto niya. Hindi na siya naniniwalang karapat-dapat siyang bumalik pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya at nagpas siyang manatili sa purgatorio bilang tao. Pagkatapos ay naglakad si Gabriel sa gilid ng rooftop at tumalon mula sa gusali. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.